Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Umuulan. Hindi naman ganun kalakasan. So, kakagaling lang nating MotoZone Manila 2.0. Dinala nga kasi natin si Vespa doon for minor body repair, change ng shock link cover sa front, and sinabayan lang natin ng 5,000 km PMS. If I'm not mistaken, meron siyang free CVT cleaning. So dapat sana Friday pa lang nakuha ko na tong unit. Nagkataon lang na may konting minor retouch. Inayos naman nila agad. Yesterday closed ang shop. I was telling them na I need to get the unit na ngayon, Sunday. Buti na lang open sila. Mukhang tama naman ang recommendation. Okay naman sila gumawa. Mababait naman din yung tao. Yung mekaniko nila si Sir Christian, okay naman. Mabait naman. I was able to meet the owners of the shop. All nice people. Ganun naman lahat ng mga riders. Basta nagmumotor ka, kaibigan ka. Medyo magulo kasi yung schedule ko this week. Kaya sabi ko, maski may konting ulan, I'll get the unit now. Eto, pauwi na tayo. It's almost 5 o'clock. So, MotoZone Manila, it's along Anona Street. From the shop, I turned left to Camyas. Tapos ito, kamuning na tayo ngayon. We'll pass through E. Rodriguez, then pauwi sa bahay. Kaya let's go! So, sabi ko dun sa previous video ko, aside from meron ako naging minor accident a week ago, sabi ko meron din akong ilang realizations. So eto na ngayon yung mga realizations ko. First realization, yung accident ko last week, minor accident lang yon, but pwede kasing major yon. So ang analysis ko, 1, baka I need mag-upgrade ng Vespa unit to a model equipped with safety features like ABS and traction control. Another is, as suggested by MotoZone, pwede namang palit lang din ng gulong. They say na yung stock gulong ng Vespa is medyo dumudulas. Ano pa ba ang realization? Na-realize ko rin na whether umuulan or umaaraw, ang madalas kong gamitin is Vespa. Why? Kasi madali siyang gamitin. Throttle ka lang ng throttle. Di mo kailangan mag clutch. So I realized na yung Honda Rebel 500 ko mas nakatenga sa parking. Kung gamitin ko lang siya parang weekend lang or every Sunday, kung pupunta naman ako ng Marilake, pinagamit ko rin naman tong Vespa, so minsan ko lang din siyang dinadala ng Tanay. For this year, parang hindi pa ako nakalabas ng NLEX or SLEX. Hindi na ako nakabalik ng Clark or Subic.
hindi na rin ako nakapag-lomi sa Batangas. May mga plano pero hindi natutuloy. In other words, parang bihira akong makasama sa long rides na kailangan dumaan ng expressway. Ano ngayon ang ibig kong sabihin? I use the Vespa to go to work, and mas madalas akong nagtatanay, nagmamarilake. Kaya naman ng Vespa. So ang naisip ko ngayon, I think pang urban riding lang talaga ako, or pang city riding with occasional long ride to Marilake. So pwede akong mag full time scooter rider na lang. Kaya I'm thinking I need to sell this Vespa S125 para mag-upgrade ng unit. I'm eyeing the Vespa GTS 300. Pwede namang 150cc lang, but mag-upgrade na rin lang ako. I guess 300cc na. Plus maraming times na akong nakakita ng GTS 300cc na Vespa na napansin ko mas mababa pa yung seat height kaysa dun sa seat height ng Vespa S125. So hindi magiging problem ang seat height. For example, yung GTS 300 ng owner ng Motozone, customized seat yon. Naupuan ko siya, and just imagine, halos flat foot ako. So pwede siya. So I need to upgrade my Vespa, since bihirang-bihira akong gamitin yung Honda Rebel. I'm also thinking of selling it. Sayang din kasi yung funds, diba? I can actually gather the funds, and pwede kong ipambili yun ng bagong unit. So yun guys ang aking mga realizations. I'm thinking, or I'm planning to sell both of my bikes, the S125, this one, and my Honda Rebel 500, and buy a new Vespa GTS 300. Actually nakapag-canvas na ako. Either I'm getting the white color or the blue one. Actually meron nga akong friend he was offering his GTS 300 upgraded na yung exhaust, naka bar end mirrors na, low mileage, parang less than 500 kilometers ang odometer reading niya. Almost brand new siya with upgrades. Kaya ko lang siya hindi madesisyonan, it's because the color is black. Parang a little bit hesitant akong kunin yung black Vespa GTS 300 na yon. If you're watching this video, you know who you are. Pasensya na, pero pinag-iisipan ko talaga. So baka ang kailangan is I buy my own GTS 300. Wag mo na lang ibenta yung black Vespa mo. Ride na lang tayo. Libre mo ako ng breakfast sa Tanay. Diba? Yun ang mas magandang plano. So guys, yun ang aking mga realizations. Actually, pinag-isipan ko na yan. And I think baka ituloy ko na yung plano ko. Pero let's see. See you in my next video na lang muna. Thank you for watching.